So, hello guys. Again, I'm Renz Patrick Bayas and I'm a financial advisor in Manulife Philippines. So, may nag-message kasi sa akin na client na nakita daw niya yung old post ko na merong 43 years old nung kumuha, 47 nung nawala. Nakakuha ng 5 million life insurance or 5 million pesos yung mga beneficiaries o yung mga naiwan ng client. So, 35 years old siya and male. So, nag-request siya for a proposal sa halagang 27,000 yearly. Magkano ba daw yung coverage na pwedeng makuha niya, and syempre yun yung magiging life insurance or protection niya. Pero before that, i-check muna natin yung post na nakita ni client na nagre-request sa akin ng proposal. So, may pinost ako last January 11 about sa claim ng isang 43 years old nung kumuha ng plan, pero he's 47 when he passed away. And then 2021 nakuha yung plan, so that's 4 years ago. So ang yearly lang nito is 27,000 pero client is paying around 13,975 semi-annual. So mas mahal lang ng konti kasi naka-semi-annual siya and traditional plan. May modal factor naman halos lahat ng plans. And then client dies due to sudden heart attack. So talagang biglaan. And then yung plan niya is life insurance anong lang ang meron. And then he left 5 million sa family niya. So syempre napaka-responsible nung father na to. Hindi lang sa Manulife yung plan niya, may mga ibang plan pa siya for other company. Pero as per his wife, ay Manulife ang nakapag-release ng insurance claim ng napakabilis. In just 4 days, na-release ang claim sa bank account ng wife ng client namin. So, ganun pong kabilis. So, yung iba sabi nung wife daw, inabot na ng several weeks or months or 1 month. So, hindi pa rin tapos yung process. So, isa yan sa isang advantage na talagang once, lalo na kasi to, lampas na to sa contestability period. So, incontestable na siya or talagang hindi na pwede questionin. Ang kailangan na lang mag-process ng claim. Hindi na pwedeng questionin ng company or investigate kasi lampas na yung contestability period. So, ang kailangan na lang is mag-process ng claim and then i-provide yung mga requirements. So, isipin niyo sa halagang 27,000 yearly or 13,975 semi-annual or nasa magkano lang yan, 2,300, 2,200 monthly kung iaano natin sa monthly. Pero 5 million yung naiwan sa family. Magkano lang din yung total na nahulog kung 4 na taon nakapaghulog. So, more than 100,000 lang. Pero ang balik sa family is 5 million pesos or 4.986 million kasi nga hindi na nabayaran yung isang premium, pero luckily hindi naman nag-lapse yung plan. Kasi for sure lang yan, inabot lang siya nung another payment baka within the June na. So i-check natin ngayon yung proposal para sa male 35 years old kung magkano bang life insurance ang pwede niyang makuha na coverage in Manulife React 5 na plan. Again, this is a term insurance, pag-usapan po natin. So, ang Manulife React 5 is a term insurance. So, ibig sabihin, renewable to. Pero itong Manulife React 5, kaya meron siyang 5 na number, is a 5-year renewable and convertible na term insurance. So, ibig sabihin, every 5 years siya magre-renew. Ang pinagkaiba nito, every 5 years lang din tataas yung premium, hindi yearly. So, isa pa is convertible siya. So, pwede mo siya i-convert until age or prior to age 65 without submitting any proof of insurability. So, kung halimbawa, kumuha ka ng React 5 is at age 45 pa, and then napag-isipan mo i-convert siya at age 60, hindi mo na kailangan mag-provide ng mga medical, mga urinalysis, mga blood chems. Kasi, i-consider pa rin yung pagkuha mo ng kung kailan mo kinuha yung iyong Manulife React 5, kahit i-convert mo siya into permanent plan, whole life, traditional life, or VUL plan. So, yun yung maganda kasi guaranteed na makakapag-convert ka into permanent plan without thinking na baka by that time meron na akong mga other medical conditions or ganito. So, yun yung maganda kasi secure yung proof of insurability mo. So, next, tingnan naman natin kung ano ba yung nakuhang coverage ng male 35 years old na nag-request sa akin. So, ito na guys yung na-request sa akin na proposal ng client ko na male and then 35 years old. So, if titingnan natin,
wala pa siyang 27,000, nasa 24,359 pesos lang yearly for the first 5 years, and then at the same time, meron ng 10 million life insurance coverage. So again, ano nga ba yung life insurance para sa mga bago nating viewer? Ang life insurance is ito yung death benefit. If kung sakali na wala yung client na kumuha ng plan, kung sino yung dineclare niya na beneficiaries, mostly yan ay yung mga anak, asawa, kapatid. So, ang makukuha nila ay yung 10 million pesos nung mga beneficiaries na nilagay ni client. So, kanina nilagyan ko siya ng total disability waiver, pero kung life insurance alone lang naman yung benefit nung plan, hindi na kailangan ng waiver kasi if mawala ang client, talagang waive na kasi ibibigay na lang yung 10 million pesos. So, dapat nasa 27,000 na siya if may waiver. Pero isipin niyo 24,000 lang yearly pero 10 million pesos na yung coverage. So, pag-isipan niyo mabuti. Kaya iba 'di ba ang ginagawa is by term insurance, invest the difference. So, BTID strategy. So, bumibili sila ng ganitong term insurance and then yung other na dapat isasama nila dito for investment ay inilalagay nila sa MP2, UITF, mutual funds, and other investment vehicle pa. So, tingnan naman natin kung halimbawa, lalagyan natin siya ng mga ilang benefits pa na pwede nating mailagay. Pero teka lang guys, nakalimutan ko i-discuss etong mga pagbabago sa premium natin. So from 35 to 39 years old, 24K lang yung babayaran ng client. 35, 36, 37, 38, 39. And then magre-renew uli ang client from 40 until 44 is 30,000 lang. So, yearly. So from 45 until 49 is 44,000 lang. So from 50 hanggang 54 is 74,000 year lang. So makikita nyo naman nag-i-increase. So for your information din po, ang ating plan ay pwede i-renew until age 80. Meaning sa age 80 kapag nagre-renew ka another 5 years pa. So talagang ang total na covered na age ng plan na to is until age 85 po. Then again, in case na by age 60 or bago mag 65 gusto siyang i-convert into permanent plan, pwedeng-pwede po. So without proof of insurability, pwede niya siyang i-convert into whole life or VUL or kung saan nyo man po gusto na plan. So yun yung maganda dito sa Manulife React 5. Isipin nyo, if for example ang client na wala at age 50, ang total na nabayad lang niya is around 500,000 or 600,000 pero ang total na makukuha na life insurance or ang makukuhang cash ng family niya is 10 million pesos. So tingnan naman natin kasi ito plain life insurance lang po. I-check natin kung paano kung lalagyan natin ng iba pang mga coverage or benefits kung magkano naman siya. So guys, eto naman kung halimbawa napili nyo na gawing comprehensive. Pero meron pa tayong mga riders or additional benefits na hindi nilagay dito like yung hospital daily allowance and then yung accidental insurance. Ang meron lang dito accidental death tsaka critical illness and waiver na dinagdag. Pero if gusto nyo na mas comprehensive pa, pwede naman tayo mag-customize for you. So eto tingnan nyo guys, 10 million pesos. Life insurance, accidental death, 5 million pesos. Again, ang life insurance is kung ano mang cause of death, makukuha yung 10 million pesos. And then, if accidental, yung pagkamatay ng client dahil may accidental death benefit, additional 5 million. So, if ang client namatay due to accident, 15 million in total yung makuha ng family. And then, meron din tayong enhanced critical illness rider, which is 1 million pesos naman if ang client na diagnose ng covered na major critical illness which is 60 na critical illness including stroke, heart attack, cancer, dialysis. So yung mga major illnesses and then advanced stages ng sakit. Pero 60 na illnesses na yung covered niya. So makikita rin natin yun sa proposal. And then total disability waiver na kunwari, 'di ba, 5 years renewable yung plan. So, 1 year pala nagbabayad yung client na permanently disabled, hindi mawawala yung plan. So, ang mangyayari kay client ay yung remaining 4 years mako-cover pa rin siya. Kasi mawi-waive yung mga dapat niyang bayaran na dito kasi sample natin ng yearly is 42,000. And what's good, kita mo, halimbawa sa life insurance, 10 million, 24K yan yearly. Naglagay kang accidental death benefit, 4,800 yan yearly. Naglagay ka ng critical illness, 1 million lang, 10,000 yan yearly. And then yung total disability waiver mo, 2,800 pesos lang yearly. Diba sobrang affordable. Pero sige, para mas makita nyo yung mas comprehensive na version nitong plan, tingnan natin yung susunod na video.
So ito guys, yung sinasabi ko kanina na mas comprehensive na benefit. So yung iba niliitan ko lang yung coverage. We can still increase those coverage up to 10 million. Like yung accidental death, maximax, enhanced critical illness. So if makikita nyo, 61,000 ang yearly niya, 35 years old made. Pero ang total coverage talaga naman, more than 15 million, nasa 17 million total protection plus yung waiver pa and then yung hospital income benefit or hospital daily allowance. Kung nakakaluwag-luwag kayo, di ba sa halagang 60,000 yearly, may ganyang coverage ka na. Again, ulitin natin, life insurance, 10 million, accidental death, 5 million, na-discuss ko na naman kung paano sila nag-work. And then, Maximax plan for, or eto yung accidental insurance. So, anything na related sa accident. So, kunyari, na-accident ng client, then hospitalized, nagkaroon ng disability, so, hindi makakapag-work. 6 months, kunyari, na sementohan yung paa or nagkaroon ng ano sa braso, so, ng cast. So, yun guys, may mga makukuhang allowances. And then, hospitalization, pambayad sa hospital, meron din po. If meron tayong Maximax plan for or accidental insurance. And then yung enhanced critical illness na banggit ko na kanina, punta tayo sa hospital income benefit or ito po yung hospital daily allowance namin, 5,000 pesos per day. If yan yung mga pangkaraniwan sakit lang, kunyari na UTI ang client for 5 days na sa hospital, so that's 25,000 daily benefit. Pero if halimbawa dreaded disease or yung mga critical illness, so na-confine ang client due to those illnesses, so double siya, madodouble. So, 10,000 daily. So, kung na-confine ng client for 30 days, so 10,000 is 300,000 yung makukuha ng client. So, if halimbawa naman, ang client is na-confine directly sa ICU, hindi naman minsan dahil malala na, kunwari, kailangan ng strict monitoring. So, kunyari, ano siya doon, 20 days. Or, for example na lang, 10 days sa ICU. So, matitripled siya. Yung 5,000 magiging 15,000 per day. So, times 10 is 150,000 pesos yung makukuha for hospital daily allowance. So, ganun nagwa-work yan. So, ayan, makikita nyo na rin naman yung annual premium niya every year. Then, ang maganda dito, every 5 years lang siya nagbabago. So, kung magkano yung total na nabayaran mo na. Kaya makikita mo pa rin, uy, at age 69, 5 million yung total na nahulog ko. Pero ang total protection ko naman dito sa plan, more than 15 million. So, not bad, di ba? So, sa life insurance pa lang, bawing-bawi pa rin. So, yun yung maganda dito sa ganitong term insurance. Then, at the same time, again, pwede nyo gawin yung BTID. I-partner nyo itong term insurance ito and then i-invest nyo yung pera nyo kung saan nyo gustong i-invest na investment vehicle. So, if may mga question pa po kayo, gusto nyo halimbawa magpa-guide, paano ba gawin yung BTID, ano bang bagay sa inyo na plan, ito bang term insurance, mga whole life ba, endowment plan, mga VUL ba. So, it depends pa rin kasi talaga sa kung ano yung goal, kung ano yung mas mag-fit kay client. So, hindi pa rin tayo yung masusunod, kumbaga, nandito lang kami to guide you guys. So, yun lang and thank you po sa panonood. So, i-check nyo yung mga ibang videos ko, dinidiscuss ko rin yung other plans pa and then yung may mga ilang tips katulad ng pros and cons ng pagkuha ng term insurance, advantages and disadvantages. Again, thank you guys and if you're interested to have your own quotation ng Manulife React 5, i-message nyo lang ako sa Facebook Messenger ko, Renz Patrick Reyes Bias, or email nyo ako sa renz_r_bias@manulife.com.ph. Again, thank you po and bye po.